Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito ay isang bagong video na naman mga boss about solar system. Yan, solar system, solar setup. Yan pa rin, pinakamurang solar setup na makikita nyo dito sa YouTube. Yan. Dito, wala na tayong itatago dito. Kung ano yung napag-aralan natin, share ko sa inyo mga boss. Kasi gusto ko rin makatulong sa mga katulad ko na hirap sa pagbabayad sa kuryente. Yan, balik po tayo doon sa topic natin, part 10 video na tayo. Yan. Part 11 na yata. Yan. Dito tayo, balik tayo, bali yung topic po natin na naputol ay eto. Yung baterya po, kung gusto nyong charging lang yung baterya nyo, sa umaga hanggang hapon charging lang siya. Tapos kung marami kang baterya, isang set na naman, si set A at set B. Si set A pang charge lang siya, sa gabi siya magagamit. Yan, ipapaliwanag ko lang. Meron ka set A at set B kung talagang marami kang pera. Gagawin mo yung set A mo, charging lang siya. Wala siyang output na kuryente dito sa system natin sa bahay. Yan, charging lang siya para gabi yung trabaho nito, kung sakali may set A ka. Tapos si set B, nakababad yan. Ayan na yung magpupukol ng kuryente sa system mo. Kasama na yung solar panel, sabay sila. Yan. Pero dito po, balik muna tayo dito. Sa akin muna, 32 pieces na battery. LiPo4, 32650, 6 ampere kada isa. Tapos, yun nga, ang topic po natin, eto. Yan, may apat tayong solar panel. Tapos ayun yung negative. Yan, na umpisa ko na yung topic na to dun sa previous na part 10, 8 saka 9. Yan, andun, tignan na lang po. Ito, dito tayo nakapokus ngayon. Yan, makikita nyo dyan dito sa positive natin, nanggaling ng solar panel, parallel po connection yan. Yan, meron lang tayong 6 na diode. Tapos after nung isang diode, dito tayo kumuha ng positive. Ayan, ayan yung magkakarga doon sa baterya. Tapos dyan sa positive na yan, ayan, makikita nyo, nagkakarga ng baterya. Tapos 21 volts to 22 volts yan. Yan. Yan, sa susunod pag-usapan natin yan. Yan, mataas na kuryente. Tapos yung kinakargaan niya lang ay 12.8 volts lang. Yan, 12.8. Yan, sa susunod pag-usapan natin yan kung ano yung nangyayari. Sa susunod na part, kung ano yung ibig sabihin yan. 12.8, tapos ang taas ng voltahe. Hindi ba masisira yung baterya dyan? O yan, iwanan muna natin yun, malalayo yung topic natin. Dito tayo, charging yung battery. So yan, ayun yung positive. Meron na tayong positive sa battery natin mga boss. At ito naman yung negative dun sa solar panel natin. Yan, pinagsama-sama lang yung mga negative, parallel connection pa rin. At yun, didiretso sa baterya. Pero ito yung negative natin. Mapapansin nyo na naglagay tayo ng positive. Yan, positive siya. Sa series connection po, pagsasamahin yung negative at positive. So tama yung connection natin. Yan, positive at negative, tama yung connection nyo sa series connection. Positive at negative, tama pa rin. Negative at positive, tama pa rin. Pag negative po, hindi tama yan. Tapos positive po sa series connection, hindi po tama yan. Yan. Yan, magagamit natin yan, yung sinasabi ko na yan, yung negative at positive. Ito yon. Balik tayo kay negative. Negative na solar panel, tumama po dun sa positive nung ating diode. Yan, nakikita nyo dyan, tumama siya dyan. At dito lalabas dyan negative ng ating diode. Yan. Naglalabas po ang ating solar panel niyan ng kuryente kasi tama yung connection natin. Negative yung lalabas dito at tatama siya sa battery. Naglalabas siya ng kuryente. Yan, pakita natin dito. Yan, pakita muna natin para at least ito yung solar panel natin mga boss. Ito, paliwanag ko muna. Itong linya na to, yung dalawang solar panel. Tapos ito, yung dalawa pang solar panel. Nagtap lang ako dito. Yan, solar panel lang yan. Yan, hindi ko na ikakat yung line papunta doon. Testing lang tayo. Total, yung battery ko sa gabi pa lang namang aandar yan. Ito, nakapatay yung switch niya.
Ito rin yung tinatapik natin. Nakapatay yung switch tapos naka-cut itong line na to. Yan, naka-cut pa rin yung line nya. Ayun yun. Tapos 6 na diode din. Ito rin yung dinedemo natin dito. Pares na pares din ito. 6 na diode. Mamaya ano natin yan. Tapos ito yung diode na isa. Dito sasample ko lang dalawa sila para mas matibay. Ito po yun mga boss, yung diode natin. Ngayon yung flow po ng kuryente papasok sa battery. Charging siya sa umaga. Yan. Paano po kaya mangyayari yun? Yan, may arrow tayo. Pag pababa yung daloy ng kuryente, tama po yung posisyon ng diode natin. Yan, tama yung daloy ng kuryente. Pero pag paakyat yan, kung dito magsisimula yan, paakyat, wala pong lalabas na kuryente dito kay positive. Pero bago yan, dito muna tayo mag-start. From solar panel, test tayo. Maglagay tayo ng diode yan, positive. Negative nung solar panel po, maglalagay tayo ng positive nung diode. Ito yung lalagay natin. Saka tayo mag-test. Kung maglalabas po ng kuryente dito sa part na to, papunta dito sa baterya, yan, negative yan. Para at least in detail yung ano natin, topic explanation natin. Ito yung papunta natin ng solar panel mga boss. Ayan yung dalawang linya. Yan, solar panel yan. Ngayon, para malaman natin, test tayo ng tester. Nakaset po tayo ng 50 volts. Yan, tester tayo. Yan, positive yung red at negative po yung Ayan, positive. Tapos tignan natin yung positive dyan. Ito yung positive ko. Nilagyan ko ng bowl at light color siya. Yan, matingkad na kulay. Ito, tap natin yung negative. Yan. Pag 21 to 22 volts po, hindi naman kayo makukuryente. Yan mga boss, gumalaw yung tester natin. At pumapalo siya ng halos 18 volts siya. Nakita nyo dyan, 18 volts. Ayun. Dito siya tumakbo, 18 volts. Yan. Tama yung linya natin, positive yun. Yan, dito siya tumakbo, 18 volts. Para makasigurado tayo, meron naman tayong voltmeter dito. Yan, digital voltmeter po. Sa Shopee at Lazada pa rin available to. 100 to 200 pesos. Makikita nyo sa Shopee at Lazada pa rin. Para hindi kayo mahirapan yan, meron tayong Ito yung sinasabi ko na pwede nyong i-monitor dun sa natin. Sa setup natin yan. Bubutasan mo lang yan. Yung plastic na box na yan. Yan, 200 pesos lang po yan. Tapos, ilagay nyo lang to. Yan, may monitor ka na ng may monitor ka na sa yung charge ng battery natin. Yan, ganun lang po kadali. Yan po, balik po tayo, pasensya na. Yan, tuloy natin. Ito, meron tayong voltmeter. Yan, ang lumalabas dito ay 19.3 volts. Yan, napakataas na kuryente. Yan, 19.3 volts. Tapos hindi pa dumaan ng diode. Ito yung diode natin mga boss, sa positive. Yan, mamaya yun natin. 8 minutes na, dapat mabilis na ng konti tayo. Ngayon, ang tetest natin ito, dito tayo. Yan, para hindi kayo mahirapan pag kayo na yung gagawa. Ito, negative nung solar panel, tatap natin yung positive ng diode. Yan, i-actual po natin. Ayan. Doon po sa mga nauna kong video, sinasabi ko ito yung positive, yung may guhit. Ayan, may guhit po. May guhit na silver. Ayan, Ayan. Tapos itatap natin yung negative ng solar panel. Ito yun. Ayan, tatanggalin natin yung voltmeter. Ito yung negative ng solar panel. Ito yung positive, meron siyang bull. Ayan. Light tayo, may red naman doon sa voltmeter natin. Ayan. Ngayon, tatap natin itong negative, tatama dapat sa positive. Ayan yung positive natin. Ayan, tatap natin. Ayan, binuhol ko lang siya. Ngayon, ito po, dapat dito maglalabas siya ng negative. Ayan, nung tinap natin yung diode. Dito sa dulo, dapat maglalabas na negative to. Ayan, hindi ko tinanggal yung positive ng voltmeter. Ito, tatap lang natin dito. Ayan siya.
Yan. Yan, makikita nyo po dyan na naglabas siya ng kuryente. 18.6. Yan, nabawasan yung kanina 19. Yan, 19 siya. Yan, tatap natin ulit dun sa una. Yan, tignan lang natin. Ito, dito. Bago dun sa diode. 18.6 yung kanina. Yan, 19.2. Dalawa yung diode natin. Nagbawas siya ng 0.6 volts. Dalawa yung diode natin. Ito, pag dalawa po yung diode natin, nakapagbawas siya ng 0.6 volts. Yan, yung dati pag isa lang 0.4. Ito 0.6. Yan, medyo malaki-laki na yung bawas niya. Nare-regulate niya yung kuryente ng 0.6 pag dalawa. Ito, saka ito po mas matibay. Yan, pinakita ko lang dito na yung daloy po ng kuryente pababa, charging yung ating baterya. Yan, charging yung ating baterya. Ngayon, tapos na tayo dito sa daloy. Flow of current pababa dito sa baterya. Okay yan. Negative nung solar panel, tapos nag-tap doon sa positive. At naglabas siya ng negative nung diode. At yun, naglabas ng kuryente na negative pa rin. At yun, charge na yung battery natin. Charging siya. Yan, charging siya sa umaga hanggang hapon, charging siya. Ngayon, ito naman yung flow of current natin, packet naman. Yan. Kasi dalawa po yung trabaho nito. Yan, packet naman tayo, flow of current. From dito, packet dito. Yan, dito naman tayo sa baterya. Ito okay na po to. Yung charging na yan, pinakita ko na sa inyo na okay siya. Kasi naglabas siya ng kuryente dito. Ito isa pa. Ayan yung diode natin, mga boss. Yan, nakatap yung... Ito yung positive natin, yan, nakatap pa yung voltmeter na positive. At ito naman yung diode natin. From solar panel, negative. Nagtap yung ating positive nung diode. Negative dun sa solar panel at yung positive, yan yung may guhit, positive. At dito yung dulo nung diode dito, negative na yan. Ito na yung negative natin. Ayan, tatap ko. Tatap natin ulit. Yan, nakapatay pa yung voltmeter natin. Yan, tingnan nyo lang. For the last testing. Yan, last actual natin. Yan, 18.6. Yan, 18.6 po siya. Kanina 19.2 yan. Nagbawas siya ng 0.6 po yung nababawas niya pag dalawa yung diode. Yan. Hindi katulad pag isa yung diode, 0.4 lang po yung binabawas niya. Ayan, solid na solid yung regulate nito kahit hindi ka gumamit ng transistor. Ayan, mag-series ka lang ng tigda-dalawa, 0.6 na agad yung bawas niya. Ayan, kahit hindi ka gumamit ng transistor, diode lang yung ginamit mo. Mas matibay pa po to. Ito talagang tatagal. Ayun lang yung masasabi ko. Ngayon po, lipat na tayo. Alis tayo dito sa solar panel. Ayan, alis tayo dyan. Sana po mag-guess nyo yung pinapaliwanag ko. Ito simpleng-simple lang kasi meron naman tayong diagram dito. Ito ko lang po yung pinag-aralan ko lang to. Sa katagalan ng panahon, kumisan bigla-biglang papasok sa isip nyo yan. Dati dito lang tayo sa positive. Tapos what if kung maglalagay pa tayo dito sa negative. Yan, pinag-iisipan ko dati yan kung pwede pa kaya yung charging sa umaga hanggang hapon na at the same time hindi naglalabas ng kuryente to. Ito nga po yun, pwede. Yan, sa mga nagso-solar setup dyan, itong video na to, importante to mga boss. Yung mga naglalagay, trabaho nyo yung mag-solar panel, nag-install kayo ng solar panel sa mga bahay, eto malaki rin yung may tutulong nito. Yan, charging lang siya sa umaga. Pwede nyong i-set up kay customer yan. Yan, sa mga bago po mag-set up, effective po to. At masasabi ko sa inyo, yan, basta i-digest nyo lang po yan. Malaki ang may tutulong ito mga boss. Meron kayong set A na charging para lang sa gabi. Tapos yung baterya niya sigurado kayo solid, hindi nababawasan. Kasi charging lang siya sa umaga. Yan, charging sa umaga hanggang hapon. Yun, nagkamali tayo dun sa unang sinabi natin. Yan, pasensya na. Basta charging po siya sa umaga hanggang hapon. Tapos sa gabi, doon na siya magagamit. Yan. Set A, pang umaga, babad siya. Set B, yan, charging lang siya. Yan. Ayan, dito na po tayo. Packet naman. Pag-usapan naman natin yung packet. Yan, flow of current packet. Hanggang dito. From battery, ang makikita nyo dito, negative to negative yung top natin. Diode. Yan. Tingnan natin kung ano mangyayari. From negative ng battery, negative ng diode. Tapos dito tayo magte-test. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ito po.
Ayun yung battery natin. Ilapit ko lang ng konti. Negative, positive, negative. Yan, naka-series yan. Yan, positive, negative na naman. Tapos positive, negative na naman. At negative yung dulo natin. Test tayo para malaman natin kung tama yung 12.8 yan. Ito yung natin, voltmeter. Yan, voltmeter na yung gamitin natin. Negative dito. Ito yung negative natin, green. Tap natin. Yan, twist lang natin. Bilisan, magsi 16 minutes na po yung video natin. Baka maputol na naman to. Yan, meron tayong 12.5 volts kasi hindi pa po nakakarga niya, kabibili lang. Yan, 12.5 volts at wag nyo pong gagamitin yan nang wala kayong BMS mga boss. Sa susunod na video, yung topic natin. Dapat may BMS kayo. Pag ganyan lang yan, ginamit nyo, chinarge nyo yan, putok yan. Putok yung mga nyo, maglilik yan. Misa madedrain yan, sira agad yan. Dapat po may BMS yan. Wag nyo gagamitin na ganyan lang yan, may BMS yan. Lagyan nyo ng BMS bago nyo i-charge sa solar panel. Ito po, balik tayo ulit. Flow of current, paakyat. Itatap natin yung negative ng battery sa negative ng diode. Ito, kunin natin ulit yung diode natin. Ito po, baka magtanong kayo, dito sa diagram natin isa lang. Isa yung diode natin. Ito na po yung bago kong setup. Dahil sa apat po yung panel namin, fast charging yung ginawa natin. 12.8 volts lang yung china-charge natin. Tapos 21 to 22 volts yan. 19 volts na lang. Sabihin na natin 18 volts na lang yung i-charge niya yan. Fast charging po yung mangyayari dito sa ating battery. Kasi alos dodoble na yung malapit na doon sa doble yung taas ng kuryente natin. 12.8 abot na ng yan. Yan, kung 21 to 22 volts. Malapit-lapit na sa doble. Yan po, kaya ginawa natin dalawa yan para safe yung battery natin. Kaya ito na po yan. From dito, ginawa ko lang isa para hindi ganong komplikado yung diagram natin. Yan, dito po tayo, negative ng battery. Tatap natin doon sa negative ng diode. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yan, negative ng battery. Yan, tatap natin. Ito yung negative, ito yung positive, yung may guwit. Ito yung negative ng battery natin, tatap natin. Yan, tignan nyo. Pakita ko lang dito. Yan, actual tayo mga boss. Walang daya yan. Ngayon, ito yung gagamitin natin pang testing. Pwede rin to, ilaw. Para maiba naman yung natin. Ito, gamit tayo ng ilaw. Yan, mga ilaw. Tapos ito, wire lang siya. Wala namang baterya yan. Yan, nakapatay pa sila. Pwede rin pong pang testing to kung wala kayong tester. Yan, kung wala kayong tester, yan pang testing yan. Ito yung positive ko. Nilagyan ko ng bowl. Positive, tap natin. Yan, 18 minutes na. Kapuputol yung video natin mga boss. Ayan po, tap natin, positive. Yan, umilaw. Hindi dumaan ng diode. So hindi pa dumaan ng diode yan. Iilaw yan, sigurado. Yan, umilaw siya. 3 bumbilya. Ngayon, dahil sa negative yung battery natin at negative din yung diode, tap natin, mali yung tap. So mali yung tap kung titignan natin sa series connection. Tignan natin dito kung maglalabas na kuryente. Yan, kita nyo. Yan, wala pong nilalabas na kuryente. Ayan yung sinasabi ko. Yan, walang nilalabas na kuryente. Yan, tinwist ko natin. Tinwist natin siya. Nakatap yung positive, nakikita nyo naman sa video natin. Ayan. Ayan, walang daya. Kasi nga po, negative to negative yung natin, yung tap natin. Sa series connection, hindi pwede yun. Ayan, hindi pwede yun. Kaya ito, yung flow of current, negative to negative ng diode, paakyat, flow of current, kung paakyat po, walang lalabas na kuryente dito, kung paakyat. Ayan. Ayan, kaya sa umaga po, yung baterya natin, hindi maglalabas ng kuryente yan. Ayan, mapuputol na po yung video natin mga boss. Part 12 na yata. Ayan, putulin ko na.